Good news! Manny Pacquiao at Jean-Daniel Casimero ibinalita na sa Japan. Floyd Mayweather Jr. may bagong kaso na naman. Muling nabulabog ang mundo ng boxing matapos maglabas ang prestiyosong The Ring magazine na isang mapanghamong paksa sa kanilang opisyal na social media account. Sa kanilang post, itinanong ng tinaguriang Biblia ng boxing kung sino kaya ang magwawagi sa tatlong malalaking laban sa kasaysayan na opisyal na nakansila at hindi kailanman natuloy sa lona. Kabilang sa mga binigyang diin sa naturang post, yung dalawang banggaang labis na labangan ng mga Pilipinong tagahanga, ang salpukan sa pamamagitan ng monster ng Japan na si Naoya Inoue laban niya sa ating dating world champion na si Jean-Daniel Cuadro-Alas Casimero noong 2020, pati na rin ang uling dakilang hamon sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao laban niya sa Amerikanong si Errol Spence Jr. noong 2021. Noong unang bahagi ng taong 2020, nakasana ang unification bout sa bantamweight division sa pagitan ni Naoya Inoue na hawak noon ng IBF at WBA titles at itong si Casimero naman na kampiyon sa WBO sa bantamweight division. Nakatakdasan na itong ganapin sa Las Vegas, Nevada upang patunayan kung sino nga ba ang isang hari ng dibisyon. Gayunpaman, dahil sa biglaang pagagupit ng pandemyang COVID-19 at mga isyu sa promosyon, tuluyang nakansila ang laban. At ayon sa mga dayuang analyst, paborito si Inoue dahil sa kanyang perpektong katada at teknikal na counterpunching. Ngunit para sa mataga-subaybay ng Pinoy fighter, ang taong 2020 ang itinuturing na rurok na pisikal na kondisyon at pagsik ni Casimero. Taglay ni Cuadro-Alas sa panahong ito ang pamatay na knockout power at mapangahas na estilo na posibleng sumira sa psikolohiya ng Hapon. Ang pagkapurnada ng laban na ito ang nananatiling isa sa pinakamalaking sayang sa modernong kasaysayan ng boxing. Binuhay din ng The Ring magazine ang mapait na alaala noong August 2021. Harapin sana ng isang 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao ang undefeated welterweight king na si Errol Spence Jr. Ito na sana ang magiging huling engkwentro ni Pacquiao sa pinakamataas na antas ng boxing bago ang kanyang pagriretiro. Ngunit ilang linggo bago ang nakatadang araw, nagtamo si Spence ng matinding pinsala sa kanyang mata na naging dahilan ng kanyang biglaang pag-atras at si Yordenis Ugas ang humalili. Kung si Spence ang nakatunggali ni Pacquiao, naniniwala ang mga eksperto na ito ay magiging isang madugong labanan ng taktika. Bagamat tiyado si Pacquiao sa edad, ang kanyang bilis at kakaibang anggulo ay palaging nagbibigay ng sakit sa ulo ng mga kapwa Southpaw, habang ang laki at epektibong jab naman ni Spence ang posibleng maging malaking hadlang para sa alamat ng Pilipinas. Samantalang mga kwento, may isang malaking bomba naman ang sumabog sa labas ng lona matapos sa hiyag ng retirado at undefeated 5th Division World Champion na si Floyd Mayweather Jr. ay opisyal na naharap sa dalawang felony charges sa Nevada, USA. Batay sa ulat ng ESPN at Boxing News 24, ang reklamong kriminal ay naugat sa umano'y pag-issue ni Mayweather ng tseke pero tumalbog na nagkakalaga ng $200,000 o mahigit 11.6 million pesos para sa pagbili ng isang marangyang relo. Ang kasong isinampa sa Clark County, Nevada ay kinabibilangan ng mga sumusunod: theft involving property valued at $100,000, ang pagnanakaw ng ari-ariang nagkakalaga ng $100,000, pangalawa, pag-issue ng tseke na may layuning mandaya. Ayon sa kriminal na reklamo, kinuha ni Mayweather ang marangyang relo at alam niya ang tseke ay walang sapat na pundo at hindi mababayaran kapag ipinasok sa bangko. Inihain ng mga taga-usig o prosecutors ang paunang reklamo noong April 27 na sinundan ng kautusan mula sa korte na nag-atas kay Mayweather na umarap sa personal sa hukuman. Kamakailan lang, isang abogado na lamang ang sumipot para katawanin ang sikat na boksingero sa paunang pagdinig, si Mark Cook. Ang abogadong kumakatawan sa biktima at luxury shop na Gold & Beyond ay nagpahayag sa ESPN na sinubukan muna ng kanyang kliyente na ayusin ang usapan ng pribado upang maiwasan ng iskandalo at ang pagsasampa ng kasong kriminal dahil sa pagtitiwala nito sa boksingero. Ang dahilan ng pag-antala ng kaso ay dahil nagtiwala ang aking kliyente kay Mayweather at sinubukan siyang bigyan ng bawat pagkakataon upang mabayaran ang obligasyon, aniya ni Attorney Cook. At dumating ito sa punto na hindi na siya nakakatanggap ng anumang tugon at walang perang dumarating para sa isang relo na nasa pangangalaga na ni Mayweather sa loob ng mahigit isang taon. Mga kakwento, dahil sa kawalan ng komunikasyon mula sa kampo ng boksingero, napilitan ang pamunuan ng tindahan na formal na idulog ang reklamo sa Clark County District Attorney's Office na ngayon ganap na naging lantarang habla sa korte. Si Mayweather na kilala sa bansag ng Manny dahil sa kanyang marangyang pamumuhay at pagpapakita ng mga mamamahaling koleksyon. Ang sikat na boksingero hanggang sa ngayon ay hindi pa nagpapalabas
ng opisyal na pahayag ukol sa isyong ito. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.